Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Marami ang natuwa dahil sa ceasefire o tigil putukan sa pagitan ng Israel at ng Hamas mula sa Gaza. Napagkasunduan nila ito upang pakawalan na din ng Hamas ang ilan sa kanilang mga bihag at magpakawala naman ng mga bilanggong Palestinians na kasalukuyang nakapiit sa Israel. Mahigit na sa 40 mga bihag ang napakawala ng Hamas at nakabalik na sa kanilang mga pamilya. Ayon sa Israeli Defense Forces, ang Hamas ay isang teroristang organisasyon na kung saan naglulunsad sila ng mga pag-atake laban sa mga sibilyan at sa IDF. Nagkakalat umano sila ng mga maling impormasyon at kasinungalingan na siyang madalas na pagkakakilanlan ng isang totoong terorista. Sinasabi umano ng Hamas sa mga Palestinians at sa mga naninirahan sa Gaza na sila ang mananalo sa laban na ito kontra sa mga Hudyo. Pero ayon sa Israel Defense Forces, ang kanila umanong puwersa ay mas malakas kung ikukumpara sa dati nitong lakas. Ipinosisyon umano nila ang maituturing nilang mga malalakas na puwersa sa loob ng Gaza. Sila umano mismo ang nakakakita kung paano magsitakas ang Hamas sa kanilang mga kuta at humanap ng mga mapagtataguan. Hanggang sa kasalukuyan ay determinado pa din ang Israel na buwagin na ang Hamas at lipulin ng mga ito sa nangyayaring kaguluhan. Gagawin umano ng Israel ang lahat ng kanilang makakaya upang mapakawalan ng lahat ng mga bihag ng Hamas at manalig ang katarungan sa mga napaslang na sibilyan bunsod ng kaguluhan. Sa ngayon ay patuloy pa din ang labanan sa iba't ibang bahagi na ng Middle East at ang mga Iranian proxies ay patuloy pa rin sa kanilang pangingialam sa kaguluhan. Sa ngayon ay nagsanib puwersa na ang ilan sa mga proxies ng Israel na nakapwesto ngayon sa hilagang bahagi ng Israel, partikular na sa bansang Syria. Ayon sa Israeli intelligence, ang puwersa ng Hezbollah ay nagpaplano ngayon para sa kanilang ilulunsad na joint attack laban sa Israel na magmumula sa Syria. Sa mga nakalipas na araw, 2 base ng bansang Estados Unidos sa hilagang bahagi ng Syria ang inatake ng mga hindi kilalang grupo ng mga terorista. Nagawa naman ng Estados Unidos na depensahan ang kanilang mga base at napahupa agad ang sitwasyon. Subalit mahahalata na habang tumatagal ang panahon, ang mga kilalang bansa na kaalyado ng Israel ay isa-isa na ding inaatake sa Middle East. Sa kabilang banda naman, ang rebeldeng Houthi mula sa bansang Yemen na kilalang suportado ng bansang Iran ay patuloy sa paglulunsad ng kanilang mga pag-atake, gaya na lamang ng pagpapadala ng suicide drone sa Israel. Sinusubukan din nilang sirain ang ilang mga syudad sa Israel. Mabuti na lamang at naging madali para sa Israel Air Force na malaman at masira ang mga drones na ito bago pa man sila magdulot ng pinsala sa teritoryo ng Israel at sa mga tropa nito at sibilyan. Nagpapakita din ngayon ang mga Houthis na tila mas pinapalakas pa nila ang kanilang bawat na pag-atake at mas tinaragdagan pa nila ito. Ang ginagawang mas maraming uri at sabay-sabay na pag-atake ng mga Iranian proxies sa Israel ay kanilang taktika upang mabaling ang atensyon ng mundo sa kaguluhan sa Israel imbes na sa kaguluhan sa Gaza na kagagawa ng Hamas. Subalit dahil sa Israel Air Force at sa kanilang defense system na makabago, ang mga pag-atake ito sa Israel ay laging hindi nagtatagumpay at agad na napipigilan. Hindi na din pinapalampas ng puwersa ng Estados Unidos sa mga pag-atake ito ng Houthi laban sa Israel at sa mga kaalyado nito sa rehiyon. Ang US Navy ay nagsasagawa ng mga retaliatory attack bilang tugon sa pananangay ng Houthi ng isang barko na may lamang mga sibilyan. Matapos nito ay nagpalipad din ng isang precision-guided missile ang Estados Unidos patungo naman sa isang base ng Houthi na kung saan naghatid ito ng labis na pinsala. Ang kaguluhan na ito ngayon ay kinabibilangan na ng iba't ibang mga grupo at bansa. Ang Hezbollah, Houthi at Hamas at Islamic Jihad ay kinakalaban at pilit na pinapadapa ang Israel kasama ang Amerika. Nananawagan ngayon ang Israel Defense Forces na ipalaganap ang katotohanan at ipaalam sa buong mundo kung anong tunay na kulay at layunin ng Hamas.
kung paano nila ginagamit ang mga sibilyan bilang kanilang mga human shield para lamang maipalaganap ang kanilang layunin at manaig laban sa Israel. Kailangan umano na maintindihan ng buong mundo ang nangyayari upang mas dumami pa ang mga sumusuporta sa Israel. Para na din matigil na ang pagdaragdag ng Hamas ng mga grupo at organisasyon na kanilang nagiging kakampi tulad na lamang ng Houthi at Hezbollah. Nadagdagan ng 2 araw pa ang ceasefire ng Hamas at Israel, kung saan ang Hamas ay magpapakawala pa ng karagdagang 10 bihag sa bawat araw. Ang extension ng ceasefire na ito ay dahil na din sa pakiusap ng mga bansang Egypt, Qatar at ng Estados Unidos. Pumayag agad ang Israel dahil na din sa pangako ng Hamas na magpapalaya sila ng karagdagang mga bihag sa loob ng 2 araw na extension. Noong huling araw na sana ng ceasefire, nagkaroon ng maliit na tensyon dahil na rin sa inilabas na listahan ng Hamas ng kanilang mga papakawalang bihag. Pawang mga sanggol kasi at bata ang kanilang planong pakawalan habang nasa loob pa at kanilang bihag ang mga magulang na mga ito. Hindi ito ikinatuwa ng Israel dahil bakit umano ilalabas ang mga sanggol at bata nang hindi kasama ang kanilang mga ina na silang kailangan ng mga bata. Dapat umano sabay na mapakawalan ang mga ito. Dahil dito, munti ka nang bumalik ang gulo at mag-away ang magkabilang panig. Subalit dahil naman sa pakiusap ng mga bansang Qatar at Egypt, tila natauhan ng Hamas at isinama na ding pinakawalan ang mga ina ng bawat bata at sanggol at sa huli ay naging maayos naman ang lahat. Ito ang tinutukoy umano ng Israel kung paano manipulahin ng Hamas ang mga tao sa pamamagitan ng kanilang mga taktikang laging silang umiibabaw. Habang naghihintay ang buong mundo na mapakawalan ng mga bata kasama ang kanilang mga ina, ay tila nais pang makipaglaro ng Hamas at palalain ang sitwasyon. Ilan sa mga pinakawalang bihag ng Hamas ay sinabing ang mga kasamahan nila na hindi pa din napapakawalan ay maayos naman ang kalagayan. Tinatrato naman umano sila ng maayos ng Hamas. Ayon naman sa Israel Defense Minister, ang mga araw umano na ito ay dapat samantalahin ng Israel Defense Forces na makapag-relax at makapagpahinga kahit sandali. Pero dapat din umano na maghanda sila dahil sigurado na ang Hamas ay mas pinaghahandaan din ang kanilang susunod na pagsagupa laban sa kanila. Muling gagawin ng Israel ang kanilang opensiba ng full force pagkatapos ng ceasefire hanggang sa matalo ang kanilang kalaban. Samantala, dumating naman sa Tel Aviv si Elon Musk upang makipag-usap sa ilang opisyal ng Israel kabilang na kay Prime Minister Benjamin Netanyahu at sa Pangulo ng Israel na si Isaac Herzog at mga kaanak ng mga bihag ng Hamas. Ilan sa mga nais ni President Herzog na bigyang pansin ni Elon Musk ay ang pagtaas ng antisemitism at Islamophobia na hindi lamang sa Estados Unidos kundi sa lahat ng panig ng mundo gamit ang social media platform ni Elon Musk na X. Isang kasunduan din ang inanunsyo ni Israel Communication Minister Shlomo Kari ukol sa paggamit ng Israel sa satellite ng internet network ni Elon Musk na Starlink upang mapalakas ang komunikasyon sa nakubkob na Palestinian territory. Ayon sa kasunduan, papayagang magamit ang Starlink satellite sa Gaza subalit ang Israel ang may kontrol dito at kailangang aprobado din ng Israel Ministry of Communications. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!